Hindi po ito katanggap-tanggap, Ginoong Pangulo. Hindi naman po tayo nagpapanggap na eksperto sa usapin na ito. Pero wag naman po sana nating gamiting dahilan ng climate change. Magpapagawa ka ng proyekto tapos sasabihin mo, hindi mo alam kung uulan, hindi mo alam kung babagyo, hindi mo alam kung baba. Flood control nga po yung proyekto eh. Hindi ko na po alam kung ano ibig sabihin ng flood control pag dinefine nyo, Senate Minority Leader. Hindi ko na alam. Ano ba yung control na tinatawag? Parang walang baterya yung control. Wala kahit katiting na control tayong nakita nitong mga nakaraang araw. Wala po bang mga datos sa pag-aaral na makakatulong sa pamahalaan para implement ito? At ngayong taon po, tinignan ko na po yung NEP, 1 billion a day pa rin, Mr. President. Alam niyo, sa Bulacan, kahit po ang mga kalsada na hindi madaanan dahil sa baha 10 or 15 years ago, and I'll say this, looking at each other's faces, looking at each one of you, eye to eye, Mr. President, the past 10, 15 years ago, yung parehong mga kalsada na passable pa rin. Ewan ko po sa inyong mga lugar, Ginoong Pangulo. Ewan ko po sa lugar ng ating mga kasamahan dito sa Senado. Ang tanong ko lang po, hanggang kailan ba tayo gagawa ng feasibility study? Na hindi naman po may implementa pag meron na namang feasibility study. O ngayon ho, sa NEP, tinignan ko ngayon, ngayong taon na ito, 27 billion DPWH alone ang feasibility study. Nakikiusap po ako, Ginoong Pangulo. Nakikiusap po ako sa bawat isa na naririto. Sa aking mga kasamahan sa Senado. Nagsasawa na rin po ako humarap sa aking mga kababayan, Mr. President. Taon-taon na lang. At sasabihin po sa akin, yung hanggang dibdib na baha, Mr. Senator, ngayon lagpas tao na. Ganun na lang po ba? Tatanggapin natin, Mr. President? 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw ang pondo ng DPWH. Pag pinagsama-sama nyo po, kaya ako po nilagay po dyan, Flood Management National Government Budget. Isumatotal natin, meron din po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Ihan ng marami na binaha sa video, isa lamang po yung hiling. Masaklolohan at ma-rescue po sila. Kaya nais po nating magpasalamat and i-take itong opportunity na ito sa mga bayani ng ating bayan. Ang ating mga rescuer, social worker, police, coast guard, health worker, kasama na po ang mga magigiting na miyembro ng media at mga weather forecaster ng Pag-asa na hindi matatawaran ang hirap at pagod tuwing may bagyo at pagbaha. Tayo rin po ay nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng 36 na ating mga kababayan na nasawi dahil nalunod, na kuryente at nabaon sa mga landslides noong kasagsagan ng Bagyong Carina. Ginoong Pangulo, halos 10 taon na po ang nakararaan na ang representasyon na ito ay dumalaw noon sa Hagunoy, Bulacan. Nagdala rin po tayo ng relief goods, hindi pa po tayo senador. Nakakita po tayo ng isang palutang-lutang na CRV Honda, Mr. President. Tinali po ito sa poste ng Meralco doon sa Hagunoy. At naisip ko po sa aking sarili, ano kaya ang pakiramdam ng may-ari nito? Pinaghirapang ipundar ang sasakyan, ari-arian, pero wawasakin lang ng baha. Umaasa pa kaya sila na matutulungan sila? Isa po ito, Ginoong Pangulo, sa nagbigay sa akin ng dahilan para tumakbo sa Senado noong 2016. Ang paniwala ko po kasi, Ginoong Pangulo, kung mapapabilang po tayo sa institusyong ito, may magagawa po tayo para masolusyonan o maibsan man lang ang malagim na sitwasyon ng ating mga kababayan sa Bulacan, lalo na tuwing may bagyo, lalo na tuwing may baha. Sabi ko rin po sa sarili ko, I wanted to be part of the solution. Kaya unang taon po natin dito sa Senado, noong Agosto hanggang Setyembre 2016, nakiisa po kagad tayo sa mga pagdinig dito sa Senado, hinggil po sa estado ng pagbaha sa ating bansa. Hindi ko na po isa-isahin yung ating mga tanong na ni-raise, mga sagot na ating nakuha. Pinondohan din po natin ng 10 milyon, yung hinihingi ng DPWH na dapat may feasibility study. Pinondohan po natin yon at para alamin po kung ano nga ba yung scientifico na mga paraan para solusyonan ang tumitinding baha sa aming mahal na lalawigan. Nang matapos po ang feasibility study, Ginoong Pangulo, ayaw naman po implement. Kesyo kulang pa raw at kailangan pa ng dagdag na pondo. It took me 2 years, Mr. President, to pursue this advocacy. Taon-taon na lang po, Ginoong Pangulo, nire-raise natin ang issue ng matinding pagbaha sa budget hearing ng DPWH. Taon-taon po, Ginoong Pangulo. Noong September 2022, matapos pong masawi yung mga kababayan ko sa Bulacan, doon mga rescuers po sa San Miguel, Bulacan, kung naaalala nyo po, nanawagan din po tayong muli ng master plan sa DPWH. Senator JB tumatango at ilang mga senador nakasama natin during the hearing. Ito rin po yung dahilan kung bakit sinimulan po nitong representasyon na ito yung mobile command vehicle sa pakikipagtulungan sa DOST. Pinondohan din po natin ito para mabigyan yung ilan pong mga probinsya sa Central Luzon. 65 million po ang presyo ng isang MOCOV. At kung maaalala nyo po, Ginoong Pangulo, sa halos parehong petsa, last year, 2023 of August, tumayo din po tayo para ilahad ang kalunos-lunos na sitwasyon ng ating mga kababayan dahil po sa isyong ito. In fact, Mr. President, we filed Senate Resolution number 693. This is to investigate ito pong palala ng palalang baha, hindi lamang po sa NCR, kundi na rin sa iba pang mga low-lying area sa ating bansa. Subalit, Ginoong Pangulo, wala pong nangyari. Mr. President, dahil kung may pinatunguhan, yung ating mga pagdinig dito sa Senado,
Kung may pinutunguhan, yung mga pondong ating inilaan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na sa DPWH, siguro naman po, hindi dapat natin nakita yung ganitong antas ng pagbaha tuwing may malakas na pag-ulan. Mr. President, as part of our oversight functions, again, taon-taon na lang, para kinakalampag po natin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para aksyonan ang problema sa matinding pagbaha. Para na po tayong sirang plaka, Ginoong Pangulo. And I want you to watch this video, Mr. President. Kayo yung nagsabi, yung dilubyo na ito, paulit-ulit na lang. Hindi na sila umaasa na may gagawin pa gobyerno. Wala nang maniniwala sa atin na totoong gagawa na tayong solusyon. Ilang dekada na nila naririnig to eh. It's the same thing over and over and it's worsened. Mr. President, last year po yan. Yes, I sound like a broken record. Gasgas na po at paulit-ulit na po tayo. Pero sa tibay at matiisin ng ating mga kababayan, kakayanin pa, pero wag naman po sana 10 taon ulit ang hihintayin natin. At ganito pa rin ang ating sitwasyon. Dahil kung walang magbabago at hindi natin masusolusyonan ng pagbaha, tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, maging ang aking sarili, ano pa nga ba ang silbi natin dito sa Senado? Noong pong nakaraang Lunes, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay nag-deliver ng SONA at sinabi po niya na mahigit 5,500 flood control projects ang natapos na at marami pang ginagawa sa buong bansa. With what happened last week, Mr. President, this representation can't help but wonder, is the President being misled by the people around him? Nasaan po itong 5,500 na flood control projects na natapos na ng DPWH? Karamihan daw po ng proyektong ito ay nasa Metro Manila. Pero nakita naman po natin kung paano pinalubog ng baha, hindi lang ang mga kababayan natin, kundi ang maging mga bus, mga truck, at lahat ng stranded sa mga kalsada dito sa ating bayan, lalong-lalo na sa Metro Manila. Last year, Mr. President, ipinagmalaki pa sa atin ni Secretary Bonoan ng DPWH na magiging game changer ang flood control project ng DPWH sa Central Luzon. Istigo po yan si Chairman Revilla, si Senator Coco Pimentel. Ang ating Senate President ngayon, Chis Escudero, po ang ginagastos ng ating gobyerno para tugunan ang problema ng pagbaha. 1.44 billion. Mr. President, hindi pa po kasama dito ang pondo na ginagastos ng lokal na pamahalaan. Hindi pa po kasama dito ang mga feasibility studies. Ngayong taon, 47 billion feasibility study alone. Po yung sabi ni Secretary Bonoan last year. The Central Luzon Pampanga River Floodway and San Antonio River, San Antonio Swamp Ring Dike, Your Honor. This will be the major project that will actually we think will be able to contribute significantly to address the flooding problems in Bulacan and Pampanga. So you have the timeline here when we will start? By next year, we are hoping that we can start this project. This will be the major project in Central Luzon po. I'm counting on you, Mr. Secretary. Major project, Mr. President. A week after, isang linggo po, matapos niya sabihin ito, we inquired about it during the budget hearing. Kasama ko ulit si Minority Leader Coco Pimentel nitong oras na ito. And we learned that it's merely a proposal that has not yet been approved by NEDA. Ito po ang video clip. During the hearing, and for some of our colleagues who were not present during the hearing, last hearing conducted by the Committee on Public Works, headed by Senator Bong Revilla, the answer given to us in the Senate by Secretary Bonoan in addressing the flood control program is that they would have a 60-kilometer floodway program being financed by the Asian Development Bank. That's what we were told. And according to him, this is a game changer. This will address flooding in Bulacan and the nearby provinces. That's what they said. That's what he said, Your Honor. So I'm just quoting the Secretary. Ngunit, Ginoong Pangulo, kaninang umaga, napakinggan ko po ang General Manager ng MMDA na si Yusek Procopio Lipana. May sinumiti na daw po sila na terms of reference sa DPWH para sa Drainage Master Plan ng Metro Manila. Ibig sabihin, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon po pala, nasa proposal stage pa rin sila. Samantalang matagal na po nating alam nating lahat, na antiquated o bulok na ang ating mga drainage system at light to medium na baha na lang ang capacity ng mga pumping stations dito sa Metro Manila. Mr. President, sinabmit na yung NEP kanina. Kanina lang natin nakita sa NEP yung proposal na ito. Feasibility study, 15 million for Metro Manila. Pero yung feasibility study na sinasabi ni Secretary Bonoan, wala pa din po. And by the way, babanggitin ko rin po, nandito na rin ang Chairman ng Finance, Senator Grace po. 27 billion ngayon ang feasibility study na hinihain sa atin ng DPWH. Feasibility study ulit, Mr. President. Kaya kailangan naman po siguro magpaliwanag ng DPWH. Mr. President, kaninang umaga rin sa ating chat room ng mga senador, ang no less than our Senate President reported to us that DPWH is saying na kaya bumaha dito sa atin, lumakas ang baha, ang sabi po nila kasi hindi na-switch on yung pong makina dahil wala pong fuel. And it's black with trash. Yun din po yung ni-report sa atin kanina at nakita ko several of my colleagues giving all mainit na ulo na emoji, galit na emoji, etc. Mr. President,
Wag naman po sana sa susunod na pagdinig natin. Sorry na lang uli at sasabihin malakas kasi ang ulan. Mr. President, we wanted to find out the real status of our flood management master plan. Has it been reviewed? Has it been updated to respond to our changing times and needs? Last year, Mr. President, we allocated roughly 280 billion for flood management and mitigation projects under DPWH. This means, Mr. President, in 2023, 1.079 billion a day on flood control projects. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw ang pondo ng DPWH. Pag pinagsama-sama nyo po, kaya ako po nilagay po dyan, Flood Management National Government Budget. Isumatotal natin, meron din po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang PAG-ASA, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Yan po ang ginagastos ng ating gobyerno para tugunan ang problema ng pagbaha. 1.44 billion. Mr. President, hindi pa po kasama dito ang pondo na ginagastos ng lokal na pamahalaan. Hindi pa po kasama dito ang mga feasibility studies. Ngayong taon, 47 billion feasibility study alone.